Agad na nagpasalamat si Ming kay Guo Taidao at ikinaway naman ni Guo Taidao ang kanyang kamay at sinabing maaari na silang umalis at pagkasabi nito ay muli siyang humiga na tila hinihintay ang dalawang batang babae na bumalik upang imasahe ang kanyang balikat. Paglabas nila sa tahanan ni Guo Taidao ay bahagyang ngumisi si Ming at sinabing kahanga-hanga ang martial arts ni Guo Taidao sa kabila ng kanyang pagiging masyadong nakatuon sa kasiyahan ng buhay. Ipinaliwanag ni Feng Shi na isinama na nito ang martial arts sa kanyang buhay at ang martial arts ang kanyang buhay at ang kanyang buhay ay ang martial arts at mauunawaan lamang ito ni Ming kapag naabot na niya ang ganoong antas at pagkatapos ay sinabing tapos na ang kanilang gawain at maghihintay na lamang sila ng isang gabi para sa auction kinabukasan. Sinabi ni Ming na hindi pa nito sinasabi kung ano ang ipapagawa nito sa kanya at dahil maaga pa at wala siyang ginagawa ay iminungkahi niyang gawin na ito ngayon. Kakaibang tumingin si Feng Shi sa kanya at nagtanong kung talagang handa ba itong tulungan siya. Mariing tumango si Ming at sinabing handa siyang gawin ang anuman kahit pa umakyat ng bundok ng patalim o lamusong sa dagat ng apoy. Bahagyang ngumiti si Feng Shi at sinabing hindi naman ito ganoon kapanganib at dahil payag siya ay umalis na sila. Pagkasabi nito ay ikinaway ni Feng Shi ang kanyang manggas at biglang umikot ang mundo ni Ming at nang magmulat siya ng kanyang mga mata ay nasa isa na siyang kakaibang espasyo ang divine realm ni Feng Shi na hindi mapapasok ng ibang tao at ang tanging naroroon ay isang napakalaking kama na tila napakalambot at napakaginhawa. Pinuri ni Ming ang laki ng kama at nagtanong kung ito ba ang kanyang tinutulugan at nagbiro na tila napakalaki nito para sa isang tao at nagtaka kung bakit may ganoon nito kalaking kama dahil ang mga martial artist ay bihirang gumamit ng kama maliban na lamang kung may ibang ginagawa. Tumango si Feng Shi at sinabing ito ay para sa kanilang dalawa. Halos masamad si Ming at natigilan at nahihiyang nagtanong kung nais ba nitong tapusin ang kanilang kasal na hindi nila natapos noon. Nagpakita si Feng Shi ng bahagyang pagkakimi at sinabing isa siyang incarnation na may taglay na pagnanasa at upang makalaya mula sa kontrol ng kanyang tunay na katawan ay kailangan niyang lampasan ang pagnanasang ito at ang paraan ay ang maghanap ng lalaking makakasama niya. Nagulat si Ming at nagtanong kung anong uri ng pagnanasa ito at sinabing hindi siya makapaniwala. Mariing sinabi ni Feng Shi na ang kanyang hangarin ay manatili sa mundo ng mga tao maghanap ng lalaking mamahalin at magkaroon ng mga anak at dahil gusto niya si Ming at may kasunduan na sila noon ay hindi ito paglabag at nagtanong kung pumapayag ba ito. Mabilis na umiling si Ming at sinabing hindi dahil siya ay birhen pa at kung ibibigay niya ito ay parang pinapakinabangan lamang siya nito. Nagalit si Feng Shi at sinabing siya rin ay birhen pa at pinaalalahanan nito na nangako itong tutulungan siya at nagtanong kung babawi ba ito. Napangiti ng may bahid ng pait si Ming at sinabing hindi niya alam na ganito ang klaseng tulong ang kailangan nito at kung alam niya ay hindi siya papayag. Galit na sinabi ni Feng Shi na ayaw na niyang makipagtalo at sa araw na ito ay papayag man ito o hindi ay mangyayari pa rin ito. Nagulat si Ming at nagtanong kung gagamit ba ito ng dahas at naisip niyang bilang isang longevity realm na master ay kaya nitong gawin ang anuman sa kanya at ang isang supreme master laban sa isang longevity realm ay parang langgam laban sa isang dragon walang pag-asa. Sinabi ni Feng Shi na hindi na kailangan ng dahas dahil ang kanyang divine realm ay puno ng harmony powder at ang sinumang makalanghap nito ay magiging halimaw kahit na si Buddha pa at hindi siya naniniwalang makakatagal si Ming. Nang marinig ito ni Ming ay bigla siyang nakaramdam ng init sa kanyang katawan at nang tumingin siya kay Feng Shi ay bigla niyang nakita ang kanyang walang kapantay na kagandahan at maging ang kanyang pantalon ay hindi na niya makontrol. Nang makita ito ni Feng Shi ay naguluhan ang kanyang puso at mabilis na umiwas ng tingin. Galit na sinabi ni Ming na niloko siya nito ngunit sa halip ay lumapit siya at hinawakan ang kanyang balikat upang makipagtalo ngunit sa kanyang paghawak ay naramdaman niya ang lambot at init nito at ang kanyang kamay ay hindi na niya maalis at sa halip ay lalo pa niyang hinaplos ito. Tila nagagalit ngunit masaya si Feng Shi at marahang hinaplos ang kanyang dibdib at sinabing ang pagsasama ng lalaki at babae ay naaayon sa batas ng kalikasan at ito ang paraan ng pagpaparami ng sangkatauhan at pinayuhan si Ming na huwag mag-isip ng anuman at isipin lamang na sa araw na ito ay siya ang kanyang babae at handa siyang gawin ang lahat para sa kanya. Si Feng Shi ay sadyang napakaganda at may maharlikang tindig at ngayon ay malumanay na nagsasalita at si Ming ay hindi na nakapagpigil at hinawakan ang kanyang manipis na baywang at mahigpit na niyakap ito at naramdaman niya ang init at lambot ng kanyang katawan at tuluyan na siyang hindi nakapagkontrol. Pinunit niya ang kanyang damit at lumitaw ang kanyang maputing balat na kasenlinas ng nyebe at ang kanyang magandang hubog ay halos magpalabas ng dugo sa ilong ni Ming.
Sinabi ni Ming na ito ang kasalanan nito at hindi niya ito masisisi at pagkasabi nito ay nagsimula na silang magpagulong-gulong sa malaking kama at nang walang gaanong panimula ay direkta na siyang sumugod at nagpatuloy sa kanyang pag-atake. Si Ming na mahigit 30 taon na at hindi pa gaanong nakakahawak ng babae lalo na ng isang napakagandang tulad ni Feng Shi ay ginamit ang kanyang buong lakas sa kanyang pagsalakay. Si Feng Shi naman bilang isang longevity realm na master ay may napakalakas na pangangatawan at kahit gaano kabangi si Ming ay nanatili siyang nakangiti at tinatanggap ito at paminsan-minsan ay naglalabas ng mga tinig na nakapagpapahina ng kaluluwa. Ang dalawang ito na parehong baguhan sa ganitong bagay ay paulit-ulit na umabot sa sukdulan at ang kanilang mga tinig ay patuloy na tumataas at kung hindi lamang sadyang matibay ang pagkakagawa ng kama ay tiyak na nawasak na ito. Nang bumaba ang kurtina at tinakpan ang kanilang maalab na labanan at makalipas ang 5 oras ay bumaba ang kurtina at si Feng Shi ay tamad na nakahiga sa kanyang dibdib na kangiti at puno ng kasiyahan at ang kanyang balat ay namumula pa rin sa hindi pa lubos na nawawalang kasiyahan. Si Ming ay mayabang na nakahilata ng walang saplot at ang kanyang pagkalalaki ay nanatiling nakatayo na tila ipinagmamalaki ang kanyang lakas at sinabing tila hindi pa ito nakakita ng lalaki at muntik na siyang maubos nito. Mapang-akit na tumingin si Feng Shi at sinabing siya ang gumawa ng lahat ng pagkilos at kailanman ay hindi siya gumalaw. Nahihiyang sinabi ni Ming na kahit hindi gumalaw ang itaas na bahagi nito ay hindi naman nanatiling tahimik ang ibang bahagi nito at dahil dito ay mabilis siyang kinurot ni Feng Shi sa kanyang tagiliran at sinabing huwag siyang magsalita ng ganoon. Dahil sa sakit ay agad na humingi ng tawad si Ming. Bumuntong hininga si Feng Shi at sinabing sa araw na ito ay aalis na siya at hindi niya alam kung kailan sila muling magkikita at pinayuhan si Ming na mag-ingat at hintayin ang kanyang pagbabalik. Inabot ni Ming ang kanyang malaking kamay at hinawakan ang kanyang malusog at maputing dibdib at sinabing paano niya ito iiwan at tiyak na hihintayin niya ito. Hinayaan na lamang siya ni Feng Shi na gawin ang kanyang nais dahil ang pinakamahalagang bagay ay naibigay na niya rito at sinabing kahit tila payapa na ang Tianyuan ay may mas malalaking bagyo pang darating at pinayuhan si Ming na mag-ingat. Tumango si Ming at sinabing alam niya ito at ang Demon Emperor at Monster Emperor ay kikilos at ang Ancient Good Demon God ay magigising din ngunit maaari naman siyang umalis sa Tianyuan at bilang tagapagmana ng Immortal Temple ay walang mangangahas na saktan siya. Sinabi ni Feng Shi na mabuti at alam niya ito at ang kanyang pagsasanay ay may dalawang layunin, ang pumasok sa Sixth Realm Longevity at ang magkaroon ng isang anak na babae para sa kanya at kapag bumalik siya ay may kasama na siyang anak. Nagulat si Ming at nagtanong kung nagdadalang tao na ba ito at alam niyang ang mga naglalakbay sa landas ng pagsasanay ay maaaring magbuntis anumang oras ngunit hindi pa rin siya handa sa biglaang balita. Ngumiti si Feng Shi at nagtanong kung hindi ba siya masaya. Kinamot ni Ming ang kanyang ulo at sinabing masaya siya ngunit biglaan lamang ito at hindi pa siya handa. Ipinaliwanag ni Feng Shi na siya ay isang Dao body na may mas magandang kondisyon kaysa sa kanya at si Feng Shi ay isang longevity realm na master kaya ang kanilang anak ay tiyak na magkakaroon ng pambihirang talento at magiging isang munting henyo at tiyak na magiging napakaganda nito na sa isang tingin pa lamang ay mamahalin na ito ni Ming at handang ibigay ang kanyang buhay para dito. Nag-alala si Ming at nagtanong kung paano kung pagbalik nito ay teenager na ang kanyang anak at nakakahiya ito bilang ama. Sinaway siya ni Feng Shi at sinabing ang kanyang pagbubuntis ay kasabay ng kanyang pagpasok sa susunod na antas at kapag nakita niya ang kanilang anak ay 1 taong gulang pa lamang ito at maaaring pagkasilang pa lamang ay makita na niya ito. Nakahinga ng maluwag si Ming at sinabing mabuti ito dahil hindi niya kakayanin kung biglang lumitaw ang isang teenager na anak sa kanyang harapan. Sinabi ni Feng Shi na aalis siya ngayong araw at si Ming na lamang ang pupunta sa auction bukas at pinayuhan itong mag-ingat at isama si Shen Yuanyi na may malakas na kakayahan at maraming karanasan at sa tulong nito ay hindi siya malulugi. Sumagot si Ming na gagawin niya ito at ang auction ay isang maliit na bagay na hindi dapat alalahanin. Nagtanong si Feng Shi kung sapat ba ang kanyang pera at sinabing mayroon siyang mahigit 1 bilyong longevity coins na maaari niyang ibigay lahat. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sinabing hindi siya nagkukulang sa pera at sa halip ay si Feng Shi ang hindi dapat magkulang sa pera sa kanyang paglalakbay at iniabot niya ang isang bag na naglalaman ng 100 bilyong longevity coins. Nang makita ito ni Feng Shi ay ngumiti siya at pinuri ang kanyang pagkabukas palad at nagtanong kung ito ba ang kanyang buong kayamanan. Sumagot si Ming na noon ay mas malaki pa ang kanyang kayamanan ngunit ninakaw ito ng Hao Tiansek ngunit hindi ito mahalaga at babawiin din niya ito at pinayuhan si Feng Shi na tanggapin ito dahil kung siya ang kanyang babae ay hindi siya dapat mag-atubili.
Ang totoo ay hindi na gaanong karami ang natitirang pera ni Ming matapos niyang bigyan ng 50 bilyon si Luo Bingxian at ngayong nagbigay pa siya ng 100 bilyon ay wala pang 10 bilyon ang natitira sa kanya ngunit sapat pa rin ito para sa auction. Nag-isip si Feng Shi at tinanggap ang pera at sinabing sa kanyang antas ay malaki ang pangangailangan sa resources at malaki ang maitutulong nito ngunit nagtanong kung paano siya sasali sa auction kung ibinigay niya ang kanyang pera. Tiniyak ni Ming na sapat pa ang kanyang natitirang pera at ang dalawang bagay na kailangan niya ay hindi hihigit sa ilang milyong longevity coins kaya hindi ito magiging problema. Ngumiti si Feng Shi at sinabing bahala na siya. Umalis si Feng Shi matapos niyang ihatid si Ming palabas ng kanyang Divine Realm at wala siyang ibang sinabi. Nakaramdam si Ming ng labis na pangungulila at nais pa sana niyang makasama ito ng mas matagal dahil matapos ang isang gabing ito ay nasanay na siya sa kanyang presensya at hindi niya kayang mawalay sa kanyang magandang asawa at ang totoo ay mayroon na silang damdamin sa isa't isa noon pa man. Nang umalis si Feng Shi ay sumapit na ang ikalawang araw ang araw ng auction at agad na hinanap ni Ming si Shen Yuanyi upang samahan siya. Si Shen Yuanyi na may hihilingin kay Ming ay hindi tumanggi sa ganitong maliit na bagay at pagkatapos nilang uminom ng ilang tasa ng tsaa ay sabay silang pumunta sa lugar ng auction. Ang auction na ito ay ginanap ng Duo Bao House, isa sa pinakamalaking negosyo sa Tianyuan at ang likod nito ay may masalimuot na mga may-ari at kahit bumagsak ang 5 dynasties ay nanatili pa rin itong matatag at tumanggap pa ng malaking suporta mula sa Five Elements Divine Dynasty kahit na walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa likod at kung ilan ang namatay. Ang lugar ng auction ay punong-puno ng tao at hindi lamang mga martial artist ng Zhongyuan City ang dumalo kundi pati na rin ang maraming mula sa malalayong lugar kabilang ang mga martial god at deity at mayroon pang mga longevity realm na master. Si Shen Yuanyi na may mataas na katayuan ay kasama ni Ming sa isang pribadong silid na may formation na nagpapahintulot sa kanila na makita ang labas habang hindi sila nakikita ng iba at ang mga nakakapasok sa ganitong mga silid ay pawang mga makapangyarihang tao at kung wala si Shen Yuanyi ay maaaring hindi makapasok si Ming. Alam na ni Shen Yuanyi ang nais bilhin ni Ming at ipinaliwanag na ang Heavenly One Divine Water ay ibinibenta sa bawat patak at ang Creation True Earth ay sa bawat til at nagtanong kung sapat ang kanyang pera. Sumagot si Ming na dapat ay sapat ito. Sinabi ni Shen Yuanyi na ang magiging presyo ay depende sa swerte at kung kakaunti ang makikipagkumpetensya ay makukuha niya ito sa mababang halaga ngunit kung marami ang magnanais ay kailangan niyang gumastos ng mas malaki. Nagsimula ang auction at malinaw ang layunin ni Ming, ang tanging nais niya ay ang Heavenly One Divine Water at Creation True Earth at wala siyang pakialam sa ibang mga bagay. Ang mga naunang auction ay naibenta sa mataas na halaga at ang pinakamataas ay umabot sa 100 bilyong Phasian coins na ikinagulat ng lahat. Sa ikasyam na round ay inilabas ng Duo Bao House ang Heavenly One Divine Water, isang buong bote nito at tulad ng sinabi ni Shen Yuanyi ay ibinibenta ito sa bawat patak at ang bawat patak ay nagsimula sa 500 milyong Phasian coins at ang buong bote ay may 10,000 patak na may panimulang presyo na 5 trilyong Phasian coins. Ang tagapamahala ay mahusay na nagpaliwanag na ang Heavenly One Divine Water ay sadyang napakahalaga at ang buong Tianyuan ay maaaring may isang bote lamang nito kaya ang presyo ay bahagyang mataas ngunit para sa mga nangangailangan nito ay napakamura na ito at pagkatapos ay sinimulan ang bidding sa 5 trilyon na may pinakamababang dagdag na 500 bilyon. Isang tinig mula sa isang pribadong silid ang nag-alok ng 5 trilyon at tila isang kabataang 13 o 14 na taong gulang at may sumunod na nagdagdag ng 500 bilyon at mula sa ordinaryong upuan ay may nag-alok ng 6 na trilyon. Pinayuhan ni Shen Yuanyi si Ming na manatiling kalmado at maghintay hanggang sa tamang presyo bago kumilos dahil kung hindi ay mag-aaksaya lamang siya ng lakas at panahon. Nakangiting nagtanong si Ming kung magkano ang tinatayang aabutin ng Heavenly One Divine Water at sumagot si Shen Yuanyi na malamang ay nasa 10 trilyon at hindi natataas pa. Ang 10 trilyong Phasian coins ay katumbas ng mahigit 2 bilyong longevity coins at kaya pa ito ni Ming kaya nanatili siyang kalmado at hinintay na tumaas ang presyo. Mahigit 10 tao ang nag-alok at ang presyo ay umabot sa 10 trilyon at alam ni Ming na sapat na ito at agad na nag-alok ng 11 trilyon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan dahil ang 11 trilyon ay isang halagang tanging mga longevity realm na master lamang ang karaniwang kayang ilabas at kahit ang mga matatandang martial god ay hindi ito kaya at tila nag-isip ng malalim ang tinig ng kabataan bago nag-alok ng 12 trilyon at agad na nagtaas si Ming sa 13 trilyon.
Pinuri ni Shen Yuanyi si Ming sa kanyang kayamanan at sinabing maging siya ay matatakot sa ganoong paggastos at tulad ng inaasahan ay hindi na muling nagsalita ang kabataan at nakuha ni Ming ang Heavenly One Divine Water at pagkaraan ng ilang sandali ay may pumasok sa kanilang silid upang isagawa ang transaksyon. Sa isa pang pribadong silid ay isang kabataang may maitim na mukha at mabangis na ekspresyon ang galit na nagsabing sinong asong nangangahas na makipagkumpetensya sa kanya at iniutos na alamin kung sino ito at balatan ito ng buhay. Ang kabataang ito ay sadyang napakapangit na may pataas na ilong at malalaking tainga at hindi pantay ang mga ngipin at kasama ng kanyang maitim na balat ay mas gwapo pa ang sinumang ordinaryong tao kaysa sa kanya ngunit mayroon siyang dalawang deity bilang tagapaglingkod na parehong nasa itaas ng Fifth Realm Dharma Heaven. Pinayuhan siya ng isang deity na huwag munang gumawa ng gulo dahil hindi pa dumarating ang kanilang hukbo ng mga demonyo at iminungkahi na alamin muna ang pagkakakilanlan ng kalaban at saka na lamang ito patayin pagdating ng kanilang hukbo. Galit na sinabi ng kabataan na hindi siya makapaghihintay at paglabas nila ay agad niyang ipapatay ang taong ito. Hindi pa alam ni Ming na hindi niya sinasadyang nakagawa ng kalaban at matapos niyang makuha ang Heavenly One Divine Water ay masaya siyang naghintay para sa susunod na round. Ang Creation Through Earth ay lumitaw sa ika-10 round at hindi gaanong matindi ang kompetisyon dahil hindi lahat ay tulad ni Ming na may ganoong kayamanan at ang kalahating kilong Creation Through Earth ay nakuha niya sa halagang 8 trilyon at ang kanyang natitirang pera ay wala pang 5 trilyon. Nang makuha ni Ming ang Creation Through Earth at Heavenly One Divine Water ay handa na sana siyang umalis nang biglang ipahayag ng tagapamahala ang susunod na auction, isang nasirang Supreme God King armor na dating pag-aari ng isang God King na namatay sa labanan at kahit nasira na ito at hindi na magagamit ay napakahalaga pa rin ang mga materyales nito at ang panimulang presyo ay 1 trilyong Phasian coins. Inilabas ang armor at ito ay sadyang napakalaki at kinailangan ng 4 na malalakas na tao upang buhatin ito at ang ibabaw nito ay puno ng kalawang at may mga bahaging nabulok na. Umiling si Shen Yuanyi at sinabing kahit ibenta ang mga materyales nito ay hindi ito aabot sa 1 trilyon dahil sa tagal ng panahon. Ngunit sa sandaling ito ay naramdaman ni Ming ang paggalaw ng kanyang Rui robe at sinabi ni Bame Ying na ang armor na ito ay sadyang pambihira at kung ito ay masipsip nito ay tiyak na tataas ang kapangyarihan ng robe. Nagulat si Ming at nagtanong kung gaano kalaki ang magiging pagtaas nito at sumagot si Bame Ying na higit pa sa doble at nararamdaman nitong may maraming mahiwagang formation sa loob nito na magagamit nito. Nagdesisyon si Ming na bilhin ito at nang magsimula ang bidding ay agad siyang nag-alok ng 1 trilyon. Isang matandang tinig ang nag-alok ng 1.5 trilyon at sinabi ni Shen Yuanyi na ang tinig na ito ay pamilyar at malamang na mula sa isang elder ng Divine Craft Sect na sadyang napakayaman at kung nais ni Ming na makuha ang armor ay kailangan niyang gumastos ng mas malaki. Nag-alok si Ming ng 2 trilyon at sumunod ang matanda ng 2.5 trilyon at nagpatuloy si Ming sa 3 trilyon at ang matanda ay nag-alinlangan bago nag-alok ng 3.5 trilyon at agad na tumaas si Ming sa 4 na trilyon at ang matanda ay nag-alok ng 4.5 trilyon at mabilis na sinabi ni Ming na 5 trilyon. Sa wakas ay sumuko ang elder ng Divine Craft Sect at nang handa nang ideklara ng tagapamahala ang pagkapanalo ni Ming ay biglang may isa pang tinig na nag-alok ng 6 na trilyon. Naningkit ang mga mata ni Ming at naisip kung saan ito nanggaling at kung nakikita rin ba nito ang tunay na halaga ng armor ngunit hindi siya handang sumuko at nag-alok ng 7 trilyon. Sumagot ang kabilang panig ng 8 trilyon at sinabing ang armor na ito ay kanya na. Nagtaka si Ming kung sino ito at sinabi ni Shen Yuanyi na malamang ay si Kang Wang. Nagulat si Ming at naalala ang dating hari ng Asher Dragon Imperial Dynasty na nagngangalang Di Xiong na nagmula sa Donkey Academy at sinasabing nakagawa ng isang mahalagang hakbang sa martial arts ngunit hindi pa niya ito personal na nakikilala. Anuman ang pagkakakilanlan ng kalaban ay hindi siya handang sumuko at nag-alok ng 9 na trilyon. Sumagot si Kang Wang ng 10 trilyon at tila determinado ito at biglang itinaas ni Ming ang presyo sa 12 trilyon at ang dating agresibong si Kang Wang ay biglang nanghina at hindi agad nakasagot. Pagkaraan ng mahabang pag-aalinlangan ay nag-alok si Kang Wang ng 13 trilyon at mahinahong sinabi ni Ming na 15 trilyon. Ang kanyang natitirang pera na i-convert sa Phasian coins ay nasa 18 trilyon lamang at kung hindi matatapos agad ay baka hindi sapat ang kanyang pera. Matapos ang isa pang mahabang katahimikan ay nag-alok si Kang Wang ng 16 na trilyon at sinabi ni Ming na 18 trilyon bilang kanyang huling alok at kung tataas pa ito ay wala na siyang magagawa.
Sa kabutihang palad ay tuluyan ng natinag si Kang Wang sa kanyang sunod-sunod na pagtataas ng 2 trilyon at kahit isang malakas na tulad niya ay hindi na nang ahas na sumunod pa dahil baka tuluyan siyang malubog sa utang. Malakas na tumawa si Shen Yuanyi at sinabing ang mukha ni Di Xiong ay matinding sinampal ni Ming at naalala niyang sinabi pa nito na kanya na ang armor ngunit ngayon ay sumuko na ito at pinayuhan si Ming na huwag ipaalam dito ang kanyang pagkakakilanlan dahil magdudulot ito ng gulo. Sumagot si Ming na wala naman silang ugnayan kaya bakit siya matatakot. Ipinaalala ni Shen Yuanyi na si Ming ay naghahangad na sumali sa Martial God Valley sa pamamagitan ni Guo Taidao at si Di Xiong ay isang makapangyarihang tao doon at kung malaman nitong si Ming ang kanyang kalaban ay tiyak na pagtutuunan siya nito. Mariing sinabi ni Ming na kapag siya ay naging martial arts saint o martial god na ay saka pa lamang malalaman kung sino ang dapat matakot. Pinuri siya ni Shen Yuanyi sa kanyang tapang at sinabing pagbalik niya mula sa Homeland of Humanity ay tiyak na mas tataas ang kanyang antas at hindi magiging mahirap na maging martial god at may kutob siyang kapag nangyari ito ay si Ming ang magiging pangunahing tao sa Tianyuan. Ang sinumang matatawag na pangunahing tao sa Tianyuan ay kabilang sa nangungunang 10 ng Tianyuan rangkang na pawang mga 9th Realm Dharma Heaven o Longevity Realm na Master at ang ganitong papuri mula kay Shen Yuanyi ay isang malaking pagkilala kay Ming. Nang mabanggit ang kanyang antas ay biglang naalala ni Ming ang kanyang orihinal na plano na pagkatapos niyang maging Supreme Master ay babalik siya sa Hall of Longevity upang pag-aralan ang sibilisasyong Buddhism at dahil kakaiba ang oras doon ay maaari pa siyang bumalik. Sinabi ni Ming kay Shen Yuanyi na mayroon pa siyang gagawin at kailangan niyang pumunta sa Void Heaven ngunit tiniyak niyang babalik siya kinabukasan. Hindi na nagtanong pa si Shen Yuanyi at sinabing hihintayin niya ito sa kanyang tahanan. Pagkatapos ng auction ay bumalik sila sa tahanan ng hari at humingi si Ming ng isang malaking silid upang doon iproseso ng Ruyi Robe ang Supreme God King Armor. Tuwang-tuwa si Beng Ying at mula sa Ruyi Robe ay lumabas ang isang banal na liwanag na sumikop sa armor at sinabing ang armor na ito ay sadyang pambihira at mangangailangan ng hindi bababa sa 1 taon upang tuluyang matuno at masipsip. Sinabi ni Ming na hindi ito nagmamadali at hayaan lamang itong dahan-daang gawin. Pagkatapos ay ginamit ni Ming ang kanyang Void Heaven token upang pumasok sa Void Heaven at sinubukan niyang makipag-ugnayan sa natitirang Heavenly Wheel ngunit hindi ito sumagot at hindi niya ito pinansin at direkta nang pumasok sa Hall of Longevity. Sinalubong siya ng malaking itim na aso na si Heiba na masayang kamakawag ng kanyang malaking buntot at binati si Ming sa kanyang mabilis na pagpasok sa antas ng Supreme Master. Sinabi ni Ming na hindi naman gaanong kabilis ang kanyang pagsasanay at ilang araw pa lamang siyang Supreme Master at ang kanyang pakay ngayon ay pag-aralan ng sibilisasyong Buddhism. Ipinaliwanag ni Heiba na kahit wala pang Supreme God ang sibilisasyong Buddhism ay tiyak na magkakaroon nito sa loob ng 100 taon at ito ang naging hula ng Heavens sa noon. Tumango si Ming at sinabing mas mabuti ito para sa sangkatauhan at pinakiusapan si Heiba na bagalan ang oras dahil mayroon lamang siyang 1.5 araw. Sumang-ayon si Heiba at pagkatapos ng ilang salita ay pumasok na si Ming sa Spirit Mountain Realm kung saan naroon ang mga Buddhist na kasulatan. Noon pa man ay mayroon na siyang pangkalahatang kaalaman sa Buddhism at ngayong muli niya itong pinag-aaralan ay mas mabilis ang kanyang pag-unawa at sa tulong ng kanyang 8-element calculation formation ay nahati ang kanyang Divine Soul sa libu-libong piraso upang sabay-sabay na basahin ang lahat ng aklat. Matapos niyang maging Supreme Master ay mas mabilis na siyang magbasa kaysa noong siya ay Martial Dominator ngunit ang mga Buddhist na kasulatan sa Lingshan ay sadyang napakarami at ang bawat sangay nito ay sapat ng pag-aralan sa loob ng isang buhay. Lumipas ang 1 taon 2 taon at sa loob ng 20 taon ay nabasa niya ang lahat ng kasulatan at itinanim sa kanyang puso kahit na iilan lamang ang kanyang lubos na naunawaan. Nang lumabas siya mula sa Spirit Mountain Realm ay mayroon na siyang isang mananipis na bilog ng Buddhist na liwanag sa kanyang likuran dahil ang mga kasulatan ay may sariling espiritualidad at natural na nakuha niya ang katangian ng Buddhism matapos basahin ang napakaraming aklat. Nagtanong si Heiba kung 20 taon lamang ay nabasa na niya ang lahat at tumango si Ming at sinabing mababaw pa lamang ang kanyang pagkakaunawa at mangangailangan pa ng mahabang panahon upang lubos itong maunawaan. Sinabi ni Heiba na kahanga-hanga na ito at nagpaalam si Ming at sinabing sa susunod niyang pagbalik ay bilang martial arts saint na siya at pag-aaralan naman niya ang sibilisasyong Immortal Path. Sumagot si Heiba na siya ang magbabantay doon at tumango si Ming at umalis sa Hall of Longevity at bumalik sa tahanan ng East Mountain King.
Tamang-tama ang kanyang pagdating para sa pagpasok sa teleportation formation at naghihintay na si Shen Yuanyi sa bulwagan at nang makita siya ay ngumiti ito at sinabing nasa oras siya at dapat na silang umalis. Hinayla siya nito at pareho silang bumagsak sa kailaliman ng lupa patungo sa isang sinaunang palasyo sa ilalim ng lupa na napakalawak at ang tanging naroroon ay ang isang malaking teleportation formation. Pumasok si Ming sa formation at si Shen Yuanyi ay naiwan sa labas at pinayuhan siyang mag-ingat at sinabing hihintayin nito ang kanyang ligtas na pagbabalik. Nagpaalam si Ming at sinabing huwag mag-alala at tiyak na madadala niya ang kanyang anak pabalik. Ipinaliwanag ni Shen Yuanyi na ang kanyang anak ay nagngangalang Li Xiaoshu at ang kanyang ina ay si Li Ran at sila ay nakatira sa kabisera at pinayuhan si Ming na itago ang kanyang pagkakakilanlan at huwag gumawa ng anumang kahangahangang bagay. Tiniyak ni Ming na nauunawaan niya at pagkatapos ay pinaandar ni Shen Yuanyi ang formation at isang malaking haligi ng liwanag na anyong dragon ang pumailan lang at nang mawala ito ay wala na si Ming. Hindi ito ang unang pagkakataon ni Ming na gumamit ng teleportation formation at nanatili siyang kalmado habang pinagmamasdan ng pagbaluktot ng oras at espasyo at makalipas ang halos 30 minuto ay biglang bumigat ang kanyang mga paa at siya ay nakatapak na sa matigas na lupa. Agad siyang nagmulat ng kanyang mga mata at nakita niyang siya ay nasa isang mataas na bundok na napapaligiran ng mga ulap, ngunit wala siyang panahon upang tamasahin ang tanawin dahil sa sandaling siya ay dumating ay isang malakas at hindi kayang laban ng puwersa ang kumulong sa kanya na parang isang malaking kedena na ipinataw sa kanyang katawan at hindi lamang ang kanyang katawan kundi pati na rin ang kanyang divine soul ay labis na napigilan at hindi niya ito magamit. Ang malakas na presyon ay nagdulot sa kanya ng pagsusuka ng dugo at naramdaman niyang ang kanyang natitirang lakas ay wala pang 1% ng dati at ang kanyang antas ay bumagsak sa antas ng martial guru at halos hindi niya magamit ang kanyang divine soul at hindi makagamit ng divine ability at tanging ang kanyang pisikal na lakas lamang ang nanatiling katanggap-tanggap. Sinabi ni Ming na ang pagsupil na ito ay sadyang napakalupit at hindi siya agad nakapag-adjust at ang kanyang katawan ay nakayuko na parang may mabigat na bagay na pumipigil sa kanya at dahan-dahan siyang umayos at huminga ng malalim at sinabing ang lugar na ito ay hindi para sa tao at kailangan muna niyang mag-adjust at pagkatapos ay umupo siya at dahan-daang nag-ayos ng kanyang hininga upang masanay sa pagsupil na ito. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapag-adjust ay narinig niya ang isang ingay mula sa ibaba na papalapit at may tinig ng isang lalaki na nagsasabing mabilis din ito at hindi siya nahuhuli at sinundan nito ng isang babaeng tinig na nagsasabing huwag siyang maliitin dahil siya ay isang mahusay na umaakyat ng bundok. Nang malapit na silang dalawa sa tuktok ay biglang sumigaw ang babae at kasabay nito ang malamig na tawa ng lalaki. Kahit may malaking pagsupil sa kanyang lakas ay mas mataas pa rin ang kakayahan ni Ming kaysa sa ordinaryong tao at sa isang iglap ay nasa gilid na siya ng bundok at iniunat ang kanyang kamay at biglang inabot ang kanyang braso at agad niyang nahila pataas ang batang babae. Ang babae ay may maayos na hitsura na kasuot ng pulang jacket at ang kanyang magagandang mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan at ang kanyang katawan ay nanginginig at tila natulala ito at nakatitig lamang kay Ming nang hindi makapagsalita. Sa sandaling ito ay tumalon ang isang lalaking nakasuot ng asul na jacket at puno ng pagkabigla ang kanyang mukha habang nakatingin kay Ming, siya mismo ang pumutol ng lubid ni Lin Xiaonoo at dapat ay nahulog na ito kaya paano ito nailigtas at nahila pataas sa tuktok. Hindi pinansin ni Ming ang lalaki at tinanong ang babae kung ito ba ang gustong pumatay sa kanya. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan sa pag-aaral ay naging eksaktong katulad ng sa babae ang kanyang punto at hindi ito mapapansin ng sinuman. Nauutal na nagtanong ang babae kung siya ba ang nagligtas sa kanya at tila hindi pa rin ito makapaniwala. Tumango si Ming at mahinaong sinabing siya nga at ipinaliwanag na muntik na itong mahulog at siya ang humila rito pataas. Ang pangalan ng babae ay Lin Xiaonoo ang nag-iisang anak ng pinuno ng pamilya Lin sa Jiangnan at ang kasama niya sa pag-akyat ay ang kanyang pinsan na si Lin Hua. Hindi niya inaasahang ang kanyang pinsan na mas matangkad sa kanya ng kalahating ulo ay gagamit ng patalim upang putulin ang kanyang lubid at muntik na siyang mamatay sa mapanganib na bundok. Tiningnan ni Lin Xiaonoo si Ming at napansin niyang ito ay may suot na puting damit na hindi niya kilala ang materyales na may bahagyang makalumang estilo ngunit napakaganda at ang kanyang hitsura ay may matapang na kilay at maningning na mga mata maputi at malambot ang balat at matangos ang ilong at agad siyang natulala at ang kanyang puso ay biglang tumibok. Ngunit higit sa lahat ay ang hindi maipaliwanag na tindig ni Ming na may nakamamatay na atraksyon para sa kanya.
Nagtatakang nagtanong si Ming kung bakit hindi ito sumasagot at biglang natauhan si Lin Xiaonuo at itinuro ang kanyang pinsan na si Lin Hua at sinabing nais siya nitong patayin. Namula ang mukha ni Lin Hua at sinabing hindi totoo ito at nagtanong kung paano niya ito magagawang patayin. Labis na nasaktan si Lin Xiaonuo at galit na sinabing malinaw niyang nakita na pinutol nito ang kanyang lubid at nagtanong kung hindi ba ito pagtatangka sa kanyang buhay at sinabing pagbalik nila ay sasabihin niya ito sa kanyang ama at titingnan kung paano ito parurusahan. Natakot si Lin Hua at ang kanyang katawan ay nanginig ngunit sa sumunod na sandali ay biglang nagliwanag ang kanyang mga mata ng kalupitan at kinuha niya ang kanyang ice axe at sinabing namatay sana ito kung hindi nakialam at buong lakas niyang hinampas ito patungo sa ulo ni Ming, isang ataking mabilis at malakas na hindi kayang iwasan ng ordinaryong tao. Sa takot ay sumigaw si Lin Xiaonuo at tinakpan ang kanyang mga mata at ayaw niyang makita ang mangyayari. Ngunit hindi niya narinig ang sigaw ng sakit, sa halip ay ang mahinang daing ng kanyang pinsan na tila nasa matinding sakit. Dahan-dahan siyang tumingala at nakita niyang hinawakan ni Ming ang dulo ng ice axe gamit lamang ang dalawang daliri at si Lin Hua ay nanginginig ang buong katawan at ang kanyang mukha ay baluktot na parang nakakita ng multo at ang kanyang ekspresyon ay puno ng hindi makapaniwala.